Yung po ang nagisnan ko sa magulang ko kaya ginaya ko na rin po nung ako'y Parang kung namana ba, kumbaga. Ano pa yung kalimitang tinatanim dati ng mga parents mo, te? Yung ganyan, yung kamuting kahoy, yung gabi, yung kamuti, yung mga saging, yung mga puno, yung napapakinabangan. Parang, inano, tawag doon? Nabali or? Parang, hindi naman nabali. Kumbaga, ano lang siya. Meron po bang mga pagbabago doon simula nang meron kayong nararamdaman? Humina ako. Ganyan, tapos. Humina? Dati, sumasama ako sa asawa ko. Nagtatanim ng palay, pero sa ngayon, hindi na. Bakit? Kasi minsan, nahirapan din ako. Nahirapan ka na po sa sitwasyon niyo po ngayon. Maghahanap ng matutulungan sa bawat barangay ng Northern Samar. Pinamumunuan ni Joey the Great at kanyang mga members na mababait. Boy Tabang, Edna Condor, Yansky TV, Baby Mix Vlog, Raymond Galosa. Sila ay laging mag-aabot sa atin ng pag-asa. Ayan po mga kalingap, mga ka-partners, welcome back po sa ating YouTube channel. Syempre, Boy Tabang po. Syempre, nandito naman po tayo sa panibagong charity vlog na kung saan matutunghayan o masasaksihan nyo yung ating mga kababayang Pilipino na kung saan ay talagang humaharap sa ating panahon ng kahirapan. So nandito po ngayon kami sa barangay isang barangay dito po sa bayan ng Katubig upang magdaos na naman po ng scouting at syempre sa paglilingap. Meron po sa aming nag-guide at syempre kasama po namin si Kagawad Alan. Shoutout Kagawad Alan. Syempre, taga dito po si Sangkay Emma, no? Shoutout Sangkay Emma. At ngayon, meron na po si Kuya doon in-interview. At syempre, nag-scout na po kami dito. Kasama ko po yung The Great Timoray nun. So, si Kuya Raymond lang po yung absent. At syempre, nandito po si Ate Edna. Syempre, si Yansky. So, hello, be. Ano yung name mo? Ha? Siya po yung pinasama sa amin ni Kagawad Alan. Ano mo po si Kagawad Alan, ate? Papa. Ay, papa mo. Ay. Ayan. Huwag kang mahiya. Ayan. Bakit kaya to nirekomenda ni papa mo or ni Kagawad? Alam mo ba, meron ka bang idea? Ay, wala siyang idea. Nahihiya siya. Wala, sige. Ito ba yung bahay? Opo. Ano yung pangalan niya? Ano po? Nita. Nita? Opo. Bakit ganyan ka? Bakit nagtatago ka? Paraod. Ay, naawad man kuno. Naawad man siya. Ay, nako. Ayan. So, ito po yung nirekomenda sa amin. Yung mga kalingap, mga ka-partners. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan. Palikan siya naman po ng ating vlog ngayon. No? Siyempre, shoutout po sa Team Rochelle Fanatics. Ayan, mega shoutout po kay Sir Rowelo Palalag, kay Rachel Morales. At siyempre, sa mga staff po ni Sir Rowelo Palalag. Ay, grabe, napakaganda po ng ng mga tanim niya dun sa mataas. Hello po. Magandang hapon, te. Magandang hapon din naman po. Nakabukas na po yung gate. Ano pong gagawin? Tuloy po kayo. Tuloy po kayo. Ayan. Grabe, parang talaga, feel mo pa talaga yung mga ganitong bahay. Opo. Feel mo talaga na nasa bukid ka. Opo. No, te? Kasi presko po dito sa Oo, bukid. presko. Ay, yan. Makakapagtanim po kayo. Oo. Kung Makakapagtanim. Ano po ba yung kalamitang tinatanim po ninyo? Pwede po bang Oh, makiakyat? sige, upo po kayo. Ay, grabe. Dito ka, te. Kasi against the light Ay, dito ka. Ayan. Ay, kamusta? Grabe, ang ganda po dito. Kasi Ayan. ito yung po ang nagisnan ko sa magulang ko kaya ginaya ko na rin po nung ako'y Parang kung namana ba, kumbaga. Ano pa yung kalimitang tinatanim dati ng mga parents mo, te? Yung ganyan, yung kamuting kahoy, yung gabi, yung kamuti, yung mga saging, yung mga puno, yung napapakinabangan, yung bang panandalian, pagkain. Kung siya, kumbaga, common siya na mga tanim, pero madaling tumubo, madaling pagkakitaan, tama po ba? Ayun po ba yung pinaka madaling tumubo po sa mga tanim natin? Kagaya ng kamuti. Kamuti? Yung kamuting kahoy. Ilang buwan po ba siya na nagkukuan na napapakinabangan, 3 buwan, minsan 6 na buwan. Yung kamuting kahoy na yan, 6 na buwan din yun. 6 na buwan.
May subali, itatanim mo siya, for example ngayon na buwan, bali, after, ma-harvest mo siya after 6 months or 3 months. Ano pa po yung ibang mga pananim na pwede pong pakianabangan agad or pagkakitaan? Kung Kagaya ng saging, yung mga ganyan. yung mga saging po pala, wala po akong idea kung ilang buwan po na tumutubo siya. Mula itatanim mo siya, bibilang ka ng mga 2 taon ganun. 2 years din, matagal din. Yung yung mga prutas na yon minsan, di ba, nakikita mo mayroon, ang tawag dun? Yan, nakalimutan ko. Pwede po ba tayong magpasyal dito sa garden mo, te? Okay. Ayan kasi, nakukang ko po kasi, parang ang ganda sa paningin ba na napaka-presko, no, te? Salamat naman. Salamat naman. Ayan, no? Ay, grabe. Hindi, parang kampuno, pataas yung kuan lupa. Tapos dyan, tataniman ko yan dyan ang mga gulay. Dyan. Ng talong, yung upo. Meron ako dyan itatanim kaso maliliit pa siya. Ilan po bang iba't ibang uri ng pananim meron ka? Marami kasi doon sa taas. Andoon yung gabi. Gabi. Sa taas. Tapos dito mga gulay. Gulay. Oo. Tapos mga pinya. Ano po bang prutas to, te? Suha. Suha, oo. Suha. Ay, grabe. Tapos, meron ka ring mga pinya, no? Yun, sa taas. Mga pinya malalaki yun. Malalaki. So, mahilig po talaga si ate magtanim. Yung tatay ko, kasi ako, na lang. Yung baga, yung kaya kong tumulong. Pero ang kaanuhan talaga ng tatanim ng asawa ko. Kasi wala naman trabaho. Walang trabaho. Sige, dito tayo at syempre magpapakilala rin po ako kung bakit nandito ako sa bahay mo. Ay, salamat naman. Ano kayang konto? Prutas, te? Ganun din, suha din yun. Suha. Bali ito, kalamansi. Hindi, suha din yun, kaso bata pa siya. Okay. Bata pa siya. Tara, te, balik tayo dun. Kasi parang ang price ko dun sa taas. Ay, nagtitiis sa bahay na yari sa kawayan. Ay, makon nga to eh. Ma-price ko pag madaling araw, no? Ayan. Nasaan naman po si kuya pala, te? Andyan sa loob. Kasi nahihiya daw siya. Nahihiya. Ay. Nahihiya daw. Ayan, te. Siyempre, magpapakilala po muna kami, ha? Sige. Ayan. Familiar ka po ba sa mga charity vlogger? Kasi sa cellphone ko lang yun nakikita eh. Ngayon pa lang, first ngayon time. Ano yung na-experience mo na merong isang charity vlogger yung pumunta dito mismo sa bahay Sa ko? ngayon, siguro ang masasabi ko lang siguro, blessing sa akin kasi. Ngayon pa lang ako nakakita ng kagaya niyo. Kumbaga, sa cellphone lang, sa TV lang ako nakita. Yung personal, ngayon pa lang. Parang, hindi ko akalain. Ayan sa atin, no, kami po yung mga charity vlogger dito po sa Northern Samar. Pumupunta-punta po kami sa iba't ibang barangay dito sa Northern Samar upang magsagawa ng paglingap or pagtulong kagaya po ngayon. Ay, kaganda diba? Naman. Tapos, yung head po namin ay member po ng Team Kalingap. Alam mo pa, meron ka po bang idea sa Kalingap? Parang kay Kuya Bal, Ate Edna, Kalingap Rab, meron ka po bang idea? Yung naririnig ko lang yung sa TV. Sa TV? Sa radyo kasi. Sa radyo. Wala naman akong TV, radyo lang. Oo ka. Basta, mayroon TV. Walang TV. Yung ilaw ko nga, kuya, solar lang. Solar lang. Kasi wala akong ilaw. Grabe, maganda po to sa paan na sahig, ganitong sahig. Ay, grabe. Nilalampaso ko yan kasi mayroon akong bunso, 15 years old. Alam mo naman yung nag-aaral. Nasa eskwelahan. Ilan na po yung anak nyo? 6 po. 6. Oo, yung 3 maisawa na. Yung 2 na sa Maynila. Yung bunso namin nag-aaral din sa bayan. So, bali yung anak mo po na sa Maynila, nagbibigay naman po ba ng... Minsan, kasi yung trabaho niya sa pabrika ng bagoong sa Pangasinan. Yun lang, medyo din, kumbaga, tama lang sa kanya. May pamilya po ba? Wala pa, bata pa siya kasi bata 21 pa lang. Okay. Lalaki. Ayan, so yan kami po yung mga charity vlogger. Siyempre, yung head po namin, si Kuya Joey the Great, ay minsan lang naganap na pulubi po dito sa barangay ninyo. Meron ka ba nabalitaan nun dati? Wala. Meron. Mayroon akong nabalitaan yung mayroong anak na balikbayan.
Balikbayan. Balikbayan, yung tinidirong apelido. Ayaw niya pumunta dito. Yung nagpulubi po siya dito. Hindi ko nakita kasi Hindi mo nakita? mayroon lang nagkukwento na ganun daw yung ginawa niya yung ganun. Parang yung mga tao parang natulala kasi sabi nila hindi ba't daw ganun yung pala ano pala para sa akin blessing pala yun. Ayan. So, yun po ate, no, yung head po namin si Joey Dagat ay member po ng Team Kalingap. Tapos yung Team Kalingap po ay isang organization or association ng mga charity vlogger dito sa buong Pilipinas. Siyempre, si Kuya Bal, kumuha siya ng mga iba't ibang tao, syempre yung batch 1 ng Kalingap para sanayin or turuan sila kung paano maglingap. Syempre, umabot ng ilang taon, ayan, bumalik na po sila doon sa mga sarili nilang lugar upang maglingap. Meron na po sa Negros, meron na sa Mindanao, meron na sa Samar, meron na sa Iloilo, meron na sa Daet. Sa bali, si Kuya Joey naman ay taga dito siya nayasan kasi taga Palapag naman siya. Ganun ba? Ay, waray yun pala. Waray po siya, waray. So, bale, ayun, bumuo po siya ng grupo, yung Degriti Maray nun na upang meron siyang katuwang sa paglingap po dito sa Northern Samar. And ano naman po ba yung pangalan ni ate? Mukhang paano yung ating pinag-usapan? Di ko pa alam yung pangalan mo. Ako nga pala si Anita Hiray. Anita Din, Hiray. Tagalawang din yun ako. Tagalawang ako. Tapos yung asawa ko lang yung taga dito sa Katubig. Kasi itong Magtuwad na ito, ang bayan nito sa Katubig. Ako naman, Tagalawang ako. Paano naman po kayo nagkakilala ni Kuya? Tumira siya dun sa Lawang. Tapos yun, nakilala ako. Tapos yun, sinama ako dito. Siyempre, dito naghanap buhay. Ano ba yung, paano po ba niya kayo in-approach ni Kuya? Siyempre, yung bang alam mo na yun, yung bang para magustuhan lang, sige, ganito, ganon. Hindi, siyempre, ganon ang... Paano naman po yung nahulog yung loob mo sa kanya? Siyempre kasi nakita ko naman sa kanya na sincere siya. Oo, at saka yung bang mahilig naman siya nakita ko naman na masipag siya, yung kagaya niyan, nakikita ko sa kanya na mahilig siya magtanim, kung ano man yung kaya niyang hanap buhay, yun lang. Yun, ginagawa niya. Masipag po talaga pala si Kuya. Grabe. Ayan. Ate, may tanong ko lang, kumusta naman po yung kalagayan po niyo dito? Yun. Sabi ko kanina, ang buhay namin dito, pag tagtanim ng palay, nagtatanim. Tapos pag tag-ani ng palay, mag-aani. Ganun lang. Parang inaano na lang, yung parang binabudget na lang pag nagkaroon ng pera. Pinag-aano-ano na lang yung pangangailangan. Pinagkakasya na lang. Pinagkakasya kung na lang. yung mayroon dyan, yun na lang. Wala na. Ayan. Ano ba yung pangunahing pangangailangan niyo po sana dito, te? Kagaya ng, siyempre, kagaya sa akin na mayroon nag-aaral, tapos yung wala namang kaming inaasahan, wala namang kaming kagaya ng iba na mayroong kinukuprasan, yung bang sinasakahan na niyugan, wala. Walang lupa na pagtataniman ng palay. Kumbaga, ang mahirap na tao talagang asahan sa araw-araw, walang ibang problema kung hindi ang makain, kung ang lahat ng pangangailangan, mahirap din kaso, sabi ko, gano'n ang buhay ng mahirap. Pinagtatyagaan. Kasi ganyan, kung ipinanganak kami ng mayaman, kasi mayaman kami, pero pinanganak kami ng mahirap, mahirap talaga. Pero ang importante lang, sabi pa nga ng mga magulang, sakripisyo. Pag magpamilya ka, magsasakripisyo ka talaga. Oo, syempre. Tama po. Maghahanap ka kung ano ang wala dyan. Yun lang. Sa iyo po ba, te, yung speaking of, sabi mo pa ganun talaga yung buhay, mahirap. Bakit nyo po nasabi na sa kalagayan nyo po talaga is mahirap po talaga ang kalagayan po ninyo? Diba? Kasi sa akin lang, ang mayaman wala ka nang hahanapin. Kaming mahihirap, hahanapin yung umagahan, hahanapin yung tanghalian, hahanapin yung hapunan. Maliban pa dyan, pag nagkaroon ng masasamang karamdaman. Opo. Alam mo, ang ginagawa ng mahirap para sa akin, minsan na lang kasi mayroon na rin akong edad.
umiiyak na lang ako kasi sabi ko, inaano ko na lang sa Panginoon, sabi ko, kayo nang bahala sa amin. Hmm. Mm-mm. So, bali, hindi po biro yung pinagdadaanan Ay, niyo na. naku, mahirap. Mm-mm. Kagaya sa akin, mayroon din akong karamdaman. Ano po yung karamdaman po ninyo? Ano, yun, high blood ako. Tapos, Tapos, yung dito sa kabila ko, mayroon akong pilay dito kasi nahulog ko dito. nahulog ka. Diyan. Yung ano, yung buto ko dito. Parang, inano, tawag doon? Nabali or Parang, hindi naman nabali. Kumbaga, ano lang siya. meron po bang mga pagbabago doon simula nang meron kayong Humina nararamdaman? ako. Ganyan. Tapos, Humina. dati, sumasama ako sa asawa. Mm. Nagtatanim ng palay. Pero sa ngayon, hindi na. Bakit? Kasi minsan, nahirapan din ako. Mahirapan ka na po sa sitwasyon niyo po Mm-mm. ngayon. Ano ba yung pagkakaiba po sa dati po na masigla kayo sa ngayon na mahina Ay, na malaki po ang kayo? pagkakaiba. Mm. Kasi nung nakakasama pa ako sa kanya, medyo hindi masyadong mabigat yung hanap buhay namin. Siyempre, kahit papano, kahit babae lang ako, gumagawa kung anong ginagawa niya, tumutulong ako. Sa ngayon, parang hirap na rin ako kasi siya na lang yung naghahanap buhay. Yung mga anak ko, hindi ko na rin maasahan kasi may pamilya na. Tapos yung sinasahod nila sa trabaho, hindi naman kagaya ng iba na opisina, di ba? Yung opisina malalaki yung sinasahod. Yung mga kasambahay, alam mo na yun, kuya. Mm-mm. Kumbaga, So si kuya na lang po talaga yung naging katuwang mo. yun na lang siya. Oo. Kung ano niya, yung mahagilap niya, yung makita niya, yun lang. Wala na. Sa ngayon, ako itong buwan na ito, mula nung January, hirap kami. Kaso, sabi ko, sige lang, decent lang, ganun lang buhay ng mahirap. So ano po yung masasabi mo kay kuya na hindi ka po talaga pinabayaan simula nung nanghina ka ay nandiyan pa rin talaga naiintindihan yung sitwasyon Oo. na hindi mo na Sim- kaya siya na lang po yung Sabi ko gagawa. nga sa kanya, salamat naman kasi kahit ganun lang buhay, napapagtiisan mo. Yung bang, kahit papano, hindi rin nagsasawa sa hanap buhay. Kasi kung magsawa, wala na. Wala na talaga. Meron po ba kayong time na naisip nyo na sumuko sa mga ganun? Hindi, sabi ko lang, hindi ako susuko kasi sabi ko, itong binigay sa akin ng Panginoon. Tatanggapin ko kung hanggang saan. Hanggang saan. Pinaka-challenge. Kasi ganun lang naman ang tao. Basta importante lang, sabi ko, kahit mahirap tayo, hindi tayo yung nang-aapi sa mga kapitbahay, yung kapwa-tao, yung bang wala kang masasaktan, Wala kang natatapatan. wala kang magiging kaaway. Kung ano yung hirap mo, sa'yo lang talaga yun. Ganun lang. Kasi ako, dito lang talaga ako sa bahay, hindi ako mahilig yung magpupunta kung kagaya ng iba dyan. Pag umaga, nandun sa kapitbahay, sa akin hindi. Kasi dito lang naglilinis Ay, ako. Ganun lang grabe. ginagawa ko. Maganda po yung ganyan, no? Oo, yun lang ginagawa ko, asikaso sa pamilya ko. Kasi wala naman akong trabaho na hindi naman ako makakasama kung saan trabaho. Dito na lang sa bahay. Pero dati po, kahit nasan si kuya, nandun ka? Magsasama ako kung halimbawa mayroon isang nagpapa ng new. Sasama ako. Tapos yun, pagtanim ng palay, pag nag-aani ng palay, sama ako. Pero sa ngayon wala na talaga. Ay, Meron na po bang time na gusto mong magpa-check up, te? yung anak kong isa, mayroon akong anak sa Pambuhan. Pag mayroon akong naramdaman na hindi maganda, tiyatawagan ko siya. Tapos yun, pupunta naman siya dito sa akin. Sabi niya, lika mamapunta tayo sa ospital yun, sa center. Yung mga ganyan, minsan nagpapabipi. Yun. Pero ano po ba yung main talaga nakasakit nyo is yung high blood lang po talaga? High blood, tapos yung So bali po ate, bawal ka na sa mainit yun talaga. Yun, gumawa yung asawa ko, gumawa doon. Diyan ako kanina nakatira nung tanghali kasi ang init dito. Diyan ako, halos diyan ako 3-4 na oras yata. Sabi ko, bababaan na ako kasi mag-aasikaso na rin ako. Diyan ako. Huwag ka po ate masyadong magpapainit, lalo na maganda po yung exercise din, yung madaling araw, 'di ba? Yung wala pang masyadong sinag ng araw. Yan masarap po mag-exercise, pinaka-exercise mo na Alam rin mo yun. kuya, kung malapit ka matatawa ka sa akin. Bakit? Kasi
naglalampaso ako, alas 5 pa lang, kasi wala pang init eh. Hinahabol ko yung oras. Oo, Tapos, tama. pag Oo. naglampaso, maghuhugas muna ako ng mga plato namin, tapos katapos niya, maglalampaso ako. Tapos magwawalis na ako sa dito sa, Oo. sa baba, tapos yun, maliligo na ako. Wala na akong trabaho. Ay. Yun, oo, parang May naalala ko rin yung mama ko dati. parang- Kasi, for example, mag-alas 5, yun kasi si mama, mag-alas 5 pa lang, talagang nakakuan na yun eh. Hihiga na yun. Ako, natatayo na ako, nakahiga pa nun. Nandun na, yung manghugas siya, magwawalis sa bakod. Tapos yung mga garden niya, actually wala po siyang kuan, mga tanim. Pero marami po siyang mga kuan ba, yung mga tanim na mga mabulaklakin kapag ganun. Yun po yung hilig ng mama ko. So, bali sa ganitong sitwasyon, experience ko rin po yung ganito. Talagang parang parang peaceful ba? Wala kang kaaway, Wala. sariwa yung hangin na masisinghot mo. Kita mo yung mga kahit hindi siya gaano karami yung mga building, pero kita mo yung natural na kagandahan ng sabi nga dito sa akin, nung nag-aaral pa yung bunso ko dito pa nag-aaral, kasi mula daycare hanggang grade 6 dito nag-aaral. Pag nag-grade 7 sa bayan, pag nagmi-meeting doon sa school, sabi sa akin ng teacher, ito ang galing nito. Kasi minsan sila nagpapasyal dito, yung mga teacher. Nagpapasyal sila dito, sabi nila, ay, ang ganda naman dito. Ang lamig kasi. Parang ang lawak daw ng nila, nakikita nila. Yun. Tuwang-tuwa sila sa akin, sabi, ang galing mo naman. Makon po kasi talaga, mapresko yung ganitong bahay. Ay, nako. Kahit kuan siya tahimik, no? Hindi kagaya sa syudad na puro kuan ng mga motor, mausok, hindi Sabi sariwa. ko, kuya, Dikit-dikit yung bahay. Ito kahit dito, dikit-dikit, pwede kang magtanim, yun. peaceful, walang maingay, makaka-relax ka, magkakaroon ka palagi ng peace of mind. Tapos kapag pumunta ka naman doon kasi kuan yan, alternate yan, kung sa syudad ka pinanganak, tapos kung dito ka pinanganak, pag ikaw napunta doon, parang gusto mo palaging umuwi, no? Gusto mo palaging umuwi na, Totoo yan. grabe ang ingay dito, ang sakit sa mata sa mga nakikita ko, ang raming tao. Tapos kung halimbawa yung mga taga-syudad naman pumunta dito, syempre, ang boring dito, wala akong na masyadong nakikita. Kasi parang kasanayan. Oo, kasanayan na sanay. Pero ikaw po ba, kapag mapunta ka sa syudad, ano ba yung magiging kuan mo Ay, doon? naku, totoo yan, kuya. Nung next year, siguro 21, ganun. Sinama ko doon ng panganay namin sa Bulacan, doon sa Santa Maria. Yun, sumama ko doon. Ay, naku, sabi ko, uuwi ako. 1 buwan lang ako doon. Kasi Bakit? para bang, Hinahanap mo yung nakasanayan mo na Sabi ko, ginagawa mo. parang alangan din ako gumawa doon, kasi sabi ko parang, hindi naman sariling bahay ko. Parang ilang ba ako? Ilang, gumawa yung oo. ganun, no? Sabi ko, uwi nang ako kasi yung bahay ko ngayon doon, na iniwan ko, siguro ang dumi na niyan, siguro ang dami ng, so siguro, sira na siguro, naku, uuwi ako. Yun, sabi nung anak ko, ito si mama, hindi nagtagal dito. Ay, naku, sabi ko, hindi pwede. Kasi dito, doon sa Maynila, alam mo naman, ang hangin, electric pan, magdamag, Bayarin. maghapon pa. Hindi naman kagaya dito na Sariwa. tapos yung kagaya ng mga pagkain dyan, yung gulay. Yung gulay binibili sa palengke o kaya sa talipapa. Lanta na. Samantala dito nakukuya yung asawa ko. Pagka umaga yan, syempre. Ay, parang presko pa yung mga... Wala naman kami kahit tuyo dyan, wala. Umagang-umaga yan, mamimitas yan. Kasi doon sa taas maraming gabi doon. Gabi. Yun, tapos gagatain niya yan. Nako, sos, ang sarap ng kain. Kahit gulay. Ay, oo, masarap. Nako, grabe. Napakasarap po, lalo na yung mga presko pang gulay. Kaya sabi ko, naku, uuwi ako doon sa probinsya. Ayaw ko. Pumayat kaya ako doon. Kasi syempre, Dali bago yung kan mo, yung katawan parang, mo. iba talaga. Sabi ko, uuwi ako, mamamatay ako dito. Hindi ako abutan ng 1 taon, mamamatay ako dito sa inyo. Yun. Sabi ng anak ko, sige na nga. Yun, pinawi nila ako. 1 buwan lang ako doon. 1 buwan lang. Ay naku, na-miss ko yung trabaho ko dito na sabi ko, alas 5 pa lang nagigising ako. Kasi mayroon ako doon maliit na balon. Yun, pinakukuha namin ng tubig. Yun, yung pansaing. Yung minsan, pag tag-ulan, dyan na rin ako naglalaba. Parang namimiss ko yung ginagawa ko na mag-iigib ako, tapos magwawalis ako, maglalampa. So, yung kahit parang gano'n, sabi ko, uuwi na nga ako. Yun. Ayan, so balit syempre na masarap din makapagkwentuhan sa'yo, lalo na kung usapang buhay mambubukid, no? Masarap ganun kasi
talagang napakasariwa ng hangin. At syempre yun ang mga parang relax ka. Oo, Relax talaga. ka. Kahit alaking problema, sabi ko, hindi halatado. Na malaki ang problema ko kasi hindi naman ako pumapayat. Yung pag may problema, sabi nila, siguro laki ng problema mo kasi ang payat mo. Ako hindi halatado kahit Oo, tama po. hindi. Hindi. Kasi parang sa relax yung utak. Relax lang. Kahit mahirap, para sa akin, okay lang. Oo. Nasanay na rin ako. Ayan, te, tanungin ko po, tanungin po kita, ha. Sige. Ayan, ano po yung pwede naming maitulong kung sakasakali makabalik po kami? Siguro, itong pinag-usapan natin, alam mo na yung, sabi ko, yung buhay ng mahirap. Hindi ko naman sasabihin sa iyo na ganito, ganon. Ang akin lang kung talagang ito na nga ang hulog ng langit. Magkaroon lang kami ng ano po? magkaroon lang kami ng maibili man lang o kaya makain dyan. Hindi na kagaya ng mayaman na lahat makain namin. Bahala na kayo. Ayan. So bali, sa madaling salita, sa sinasabi po ni ate na kung meron daw silang pambiling ng pagkain, bigas, tapos panggasto-gasto, tama po ba? Yung po ba yung Ayun. gusto mo pong Kasi sabihin? yung anak ko minsan umiiyak ako. Kagaya bukas, Lunes na Lunes. Oo. Kumusta naman po yung pag-aaral niya? Ay, naku kuya, sabihin ko sa'yo, minsan pumapasok yan. Alam mo kung ano ng kanin niya? Asin. Asin? Okay, totoo yan kuya, tuyo. Yun, pag nagkaroon man ako ng pera, itlog, bibilang ko siya, isa, dalawa, ganun. Mapagtiis din yung anak ko kasi alam naman yung buhay namin. Hindi siya naghahanap yung kasi mabait din yung bunso ko. Parang naiintindihan talaga niya Yung sitwasyon. Alam niya, hindi siya nagrereklamo. Kahit sabi ko nga, ay naku ngayon, bukas sasakay siya ng bangkero, yung bangkero dyan sa Katubig. Back and forth yan, 6 pesos yan kasi 3 yun. Sabi ko maghanap kagnibi ka ako ng kahit man lang yung pantawid mo bukas kasi Lunes. Nasa naman po siya ngayon? Nag-iigib yan sa mga kapitbahay. Ano po siya? Lalaki? Lalaki. Nag-iigib siya. Kung ano dyan, pagkakakitaan man lang kasi Lunes bukas eh. Ay nako, sabi ko. Pero Tapos doon po sa may pantalan yung tinatawid ng bangka? Doon po siya sumasakay? oo, di ba? Paano naman po yung papunta niya dito mismo sa bahay po ninyo? Yung manugang ko, yung asawa ng anak ko, mayroon siyang scooter. Yun kumbaga, yun ang pinaka-service niya. Yun. Okay. Doon sa Kalingnan, 'di ba? Tatawid kayo 'di ba ng bangka, tapos sasakay kayo dito. Scooter sumakay kayo dito. Yun. Scooter yan doon sa Hanging Bridge. Yun lang ang wala nang bakong problema doon sa sa sasakyan niya. Ang pinoproblema ko lang yung pambaon niya. Ay naku, kay napakahirap gad ko. Yung kay kung tag-ani lang ng palay, hindi masyado. Ngayon alanganin kasi wala talaga. So ayan no te, syempre wish po natin na merong makapanood about po dun sa kwento ng buhay nyo, no? Baka mag-grant po namin na makabalik kami dito. At syempre baka yung hinihiling nyo is matupad, pero hindi lang po ako magpapromise, oo no? naman. Ayan, pero gagawan po natin ng paraan na kahit paano mabalikan po namin kayo dito ulit na syempre mabigyan lang kayo ng konting grocery tapos bigas, no? Salamat. Sa ngayon pa lang magpapasalamat na ayan. ako sa Doon po sa mga nanonood ngayon, ayan, ito po si Ate Anita. Yan, isa pong isang magulang na kung saan naninirahan dito sa mapayapang bukid, no? Kung bibigyan ka ate ng pagkakataon na tawagin tong isang lugar, ano yun ate? Itong lugar na ito yung lugar na kinabubuhayan ng mga mahihirap. So bali itong kung halimbawa bibigyan si ate ng pagkakataon na tawagin tong lugar, ito yung bukid ng mahirap. Tama, ayan. So I hope po sana na makabalik tayo at mag-grant yung request ni Ate Anita, no? Nagpapasalamat na po siya ng maaga
Kasi malay natin, mag-grant natin po, di ba? At syempre, alam nyo naman po, nasaksihan nyo yung kwento ng buhay ni Ate Anita. Meron naman po siyang mga anak na nandun po sa ibang lugar at nandun sa ibang bayan, pero may mga pamilya na rin po. Yung nakakasama na lang po niya dito sa bahay na to, yung asawa po niya, si Kuya, syempre, yung kanyang maunawain na bunsong anak, di ba? Sabi pa nga ni Ate Anita, yung kanya daw bunso, naintindihan naman yung kanyang kalagayan na minsan yung kanyang baon, tama po ba? Yung lunch niya. Yung lunch po niya is talagang asin na lang. Minsan kapag merong pera, itlog. Paano naman po yung pang-resist niya, pambili-bili? Wala. Tiis lang po talaga. Pag ganitong Sabado o kaya Sabado-Linggo walang pasok, di ba? Yun, naghahanap siya ng kung paano man magkaroon siya ng sariling pera na nasa bulsa siya niya, na kagaya man ng iba na may mga baon diyan. Yun. Kung ano man yung abuti ng nasa bulsa niya, yun lang. Ayan. I hope Ate Anita makabalik kami ulit, ha? Ay, Tapos syempre doon naman ulit magtuloy-tuloy yung ating kwentuhan. Kasi ako parang nabitin ako sa kwentuhan natin ngayon, do. Pero I hope na makabalik kami dito. Meron lang po akong ibibigay sa inyo dito, pero konti lang, ha? Ibigay niya na lang po to kay Kuan. Ibigay to, baka meron kayong bilhin na bigas mamaya. Ay, salamat. No? Kabili kayo bigas. Ang laking pasalamat ko talaga. Pero ito ibibigay po namin Ate Anita, hindi po to kalakihan kasi baka mag-expect ka po na malaki. Hindi po, sa akin po Kuya, hindi ako yung sa bagay ang tao kasi magkakaiba. Akong tao, kung ano ang mayroon, malaking pasalamat ko na yun. Walang halaga na hinihingi na sana ganito, sana ganon, hindi. Kung ano yung mayroon, malaking pasalamat. Okay, yan. Grabe. Napaka-bless po ng ating bagong kwento ng buhay or bagong beneficiary po natin na si Ate Anita. Siya yung taong hindi ini-expect niya na yung pagpunta namin dito is talagang magagrant na yung kanyang mga kahilingan, no Ate Anita? Ay, okay. Oo. Importante na i-share nyo po yung inyong sitwasyon dito po sa ating platform, sa social media, para marami po yung makapansin or marami po yung makapanood about po sa mga sitwasyon nyo na katulad po nyo na magsasaka lang. At syempre, yung buhay po nyo talaga is nandito sa bukid. Tama po ba? Salamat. Ayan. Ito, ibibigay ko po ate. Baka mabigyan mo rin po bukas or syempre, meron na pang baon po. Ano po ba yung pangalan ng bunso nyo? Romualdo Jr. Romualdo. Ay, grabe. Baka meron na po siya bukas pang baon, no? Tapos meron ka na. Ito, Ate Anita. Hindi ko talaga inaasahan. Konti lang po to, Ate Anita, ha? Malaking pasalamat ko ngayon. Ito, ate. Ayan. Ay, salamat. Bigay ko po kita, ha? Ay, thank you. Ayan, konti lang po yan. Okay lang. Tapos, hindi po yun galing sa amin, ha? Galing po yan doon sa mga nanonood kay Kuya Joey the Great na hindi po ini-skip yung ads at talaga pinapanood po nila. Sino nga pala yung apelido, no? Yung Joey na yun? Sino apelido? Adarayan po. Adarayan? Taga-Palapag po siya. Kasi kadalasan ng kamag-anak namin sa Palapag, may mga hiray. Mga apelido sa Palapag, mga hiray, marami. Oy, ang galing. Ano po yung masasabi mo? Kasi hindi po yung galing sa amin na binigay ko sa inyo. Galing po yan doon sa mga nanonood ngayon dito po sa ating vlog. Masasabi ko lang kung sino man yung may puso na tumutulong sa kagaya sa akin, yung nagbibigay sa kagaya sa akin na mahirap, malaking pasasalamat. Asahan nyo. Wala man akong maisukli na kung ano. Ibiblessing ko kayong lahat sa Panginoon. Hihilingin ko sa Panginoon. At syempre doon po ate sa mga lahat po na nanonood ngayon na sila po yung kadahilanan kung bakit kami nakakapagsagawa ng ganitong paglingap po sa mga buro barangay. Ano po yung gusto mong sabihin sa kanila? Ang masasabi ko lang po ang kagaya nito sa inyo kay Kuya. Sana kung pumunta man sa ibang lugar o kung saan-saan man, sana ligtas lang sila. Wala naman umabot kaya dumating na magiging problema o kaya sagabal sa kanila. Sana nga gabayan sila ng Panginoon na sana maging magaan para sa kanila. At syempre po no, hindi po namin to magagawa kung hindi din dahil po sa inyo diyan po sa mga nanonood. At syempre kayo po yung dahilan kung bakit po nagtutuloy-tuloy po kami sa pagtulong dito sa Northern Samar. Tama po ba? Tama. Ayan te, meron na po bukas pambaon yung bunso ninyo. Tapos syempre meron pwede po kayong makabili mamaya ng bigas tapos ulam ha, konti ha. Salamat po.
kuya. Ayan. Oh. Thank you. Oh, walang problema po yan, ha? Ayan. Kayo siguro ang hulog ng langit. Thank you. Ayan. I hope makabisita kami ulit dito, ha? Okay, okay. At baka magtuloy-tuloy, baka pagbisita namin yan, meron ng mga bunga, pwede ba? Aasahan ko yan, sana nga pagbalik nyo, may laman na yan at kung gusto nyo, bibigyan ko. Ay, grabe, yun yung gusto ko eh. Kasi, Bibigyan ko kayo ano ba yung ano mga tanim yan, te? Kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Yung pinya na yon. Ay, Naku, yun sana masarap. nga Masarap pagbalik. matamis po ba yun? Oo, malalaki yung kuya. Ganyan kalaki. Ay, grabe. Sana, Kailan kaya yan, te? Kailan? medyo matagal pa yun kasi. Pero, lahat naman ng bagay dito sa mundo, kahit tagalan yon, darating at darating din. Ayun, tama po, tama, no. Kaya maghihintay po Mag- tayo. okay. Ano, Okay. ayan. Sana nga pagbalik nyo, may bunga na yan ng makakain kayo. Ay, excited na ako. Wag mo po akong kakalimutan. Wag niyo po Ay, kakalimutan mukha Nako, na to. hindi Ate ko Nita. makakalimutan yun kahit kailan. Hindi ko Ayan. makakalimutan. So, ayan po mga kalingap, mga ka-partners. Siyempre, nabisita rin natin si Nanay Anita. Grabe, ngayon ko lang po na-realize at syempre ngayon ko lang po nasaksihan ulit kung paano po maging, ano po ba yung buhay ng isang mambubukid. Tama po ba? Opo. Napakasaya, no? Syempre, ngayon, I hope na nandito po kayo ngayon kayo sa kinalalagyan ko upang makita nyo po yung kagandahan ng pananim ni Nanay Sana Anita. pagbalik nyo, mapakinabangan na yan nang makakain kayo, Ay, nang mabigyan grabe. ko kayo kung, Wow. kung gusto nyo. Ay, excited na ako dyan natin, Anita. Ayan. So, ayan po mga kalingap, mga ka-partners. At syempre, tutuloy na po ako, Nanay sige. Anita, ha? Salamat. Maraming salamat po. Opo. Thank you, Nanay Anita, sa pagpatuloy mo sa akin, ha? Thank you. Para meron na pong... Pasensya na ho sa bahay namin na ay, sira. okay lang po yun. Salamat. Okay lang po yun. Sige po, tutuloy na po Ingat ako. kayo, kuya. Okay. Ingat. Ayan. Laging nagkakaisa at palaging